Welcome sa sit9.com. This video magsisimula tayo ng panibagong series, no? Yung series natin on rate base at percentage. Yung rate base at percentage, karaniwan siyang lumalabas sa mga basic problems, no? Sa mga exams, sa mga entrance exams, kagaya ng LET, ng civil service. And of course, dinidiscuss din ito sa grade school at sa middle school, no? Junior high school. Okay, so tingnan natin muna yung bago natin pag-aralan tong rate based on percentage. Tingnan muna natin itong tanong dito. What is 30% of 400? Now, this is a very basic question, no? And I think kahit mentally siguro pwede nyo yan isolve, no? So, ang one way to solve this is if we let x be equal to 30% of 400, no? And ang gagawin natin is gagawin natin itong decimal, no? Sabi natin pag meron tayong percent, hindi tayo pwedeng mag-multiply diretso. So gagawin natin ng siyang decimal, which is we move the decimal place to the left twice, no? So magiging 0.3, no? 0.3 times 400. Tapos pag nag-compute tayo, we have 400 times 0.3. So this is 0, this is 0. And then this is 4 times 3 is 12. Tapos meron tayong 1 decimal dito, kaya mag-move din tayo ng 1 decimal dito, 1 decimal place. So x equals 120. Of course, there are other ways, other strategies to compute this, no? For example, ang 30% ang meaning niyan is 30 out of 100. So, kung sa 100 meron kang 30, ilang daan meron sa apat, no? So, we have 30. We have 4 100s sa 400. So, 30, magiging 30 times 4 din siya, which is equal to 120, no? May mga strategies tayo na tinuturo dito. Tignan niyo yung conversion of percent, fractions sa decimals, no? Doon ko tinuturo yung mga ganyang strategies. Pero ito mag-focus tayo sa computation. Now, nasaan yung rate base tsaka percentage dito sa ating given? Yung rate, no? Yung rate is actually the number with a percent sign, no? So rate, this is the rate. Tapos, yung base natin, siya yung ina-applyan natin ng percent, no? For example, yung minumultiply natin sa percent yung base. So this is this number, yung 400. This is the base. No? So ano yung magiging result niya? Ano ba yung 120? Yun ang tinatawag natin na percentage. Percentage. Okay? So medyo nakakalito yan, no? Kasi ito may word na percent dito, pero yung merong percent na sign is hindi siya percentage, kundi siya ay rate. So you have to be careful, no? Yung rate is actually the number with the percent sign, no? Yun lang yung dapat yung tandaan, no? Okay, so let's have another example. What is 20% of 500 kunwari? Okay. So ano ang given natin dito? Ang given natin are ano nga ulit yung may percent, naalala nyo? Yun yung rate. Ang rate natin ay 20%. Tapos ang base natin ay what else? Yung base natin ay 500. And by the way, bago natin to computein, kung mapapansin nyo, anong ginawa natin para makuha natin yung percentage dito? This is the rate. This is the base. So we multiplied. So ibig sabihin, percentage is equal to rate times base, no? So dito, ang ano natin is percentage, no? So P, if we let the percentage be P, and then R be the rate and B be the base, then P equals R times B, or RB, simply RB. No? We have P equals rate, which is 20%,
Pero gagawin na natin siyang decimal maging 0.2. So yung 20, magmo-move ka ng 2 decimal places kasi gagawin mo siyang decimal, kaya siya magiging 0.2. And then we multiply it by 500. And then we have 500 times 0.2. We have 0, we have 0. 2 times 5 is 10. Tapos meron tayong isang decimal dito. So magka-count tayo ng 1 decimal place to the left. So P equals 100. Meaning 20% of 500 is equal to 100. Okay, so yan lang yung pinaka-basic natin. Ang susunod natin is isa-isay natin paano kung pahanapin natin yung rate, paano kung hanapin natin yung base, paano kung hanapin natin yung percentage. Okay, so I hope meron kayong natutunan dito sa video na to. Invite ko kayo sa ating website sa zip9.com, no? And of course, if you're watching this on YouTube, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel by clicking the subscribe button. Maraming salamat. See you in the next tutorial.